Jane, may we know who's this man sitting beside you? Mom, Dad, and Mr. Caldwell. It's my pleasure to introduce to you Alex, my boyfriend. Ipinagmamalaking pinakilala ni Jane si Alex sa lahat bilang nobyo niya. Jane, what's the meaning of this? Anong kalokohan to? Hindi mo malang nirespeto si Mr. Caldwell na iyong mapapangasawa. Nahihibang ka na ba talaga, ha? Galit na sabi ni Don Antonio sa anak. He's my boyfriend at matagal na kami magkasintahan. Sorry if inilihim namin sa inyo pero sa tingin ko ito ng tamang pagkakataon na malaman ninyo. We're going to talk about this in private, Jane. Mr. Caldwell, my apology for the rude action of my daughter. She doesn't even know what she's doing. No, it's okay. Sagot naman ni Mr. Caldwell. If you don't mind, Alex, right? May I know your family background? What kind of business your family has? Where did you graduate and do you know anything about the Madrigal Corporation? Nagbigay ng intimidasyon si Mr. Caldwell sa binata at metikulosong nagtanong sa pinanggalingan nito. Nag-isip ng paraan si Jane upang mapagtakpan ng tunay na katauhan ni Alex. May malawak silang mga hasyenda at sila rin ang nagmamay-ari. Pagtatakpan na sana ni Jane ang binata at maglalahad ng kasinungalingan nang biglang magsalita si Alex. Mr. Caldwell, Doña Merlinda at Don Antonio. Ako po si Alex Alvaira at formal ko pong ipinapakilala sa inyo ang aking sarili. Bigla namang kinabahan si Jane sa mga kinilos ni Alex dahil unang-una ay wala ito sa kanilang pinag-usapan. Hindi niya mabasa ang nasa utak ngayon ng binata kaya lumakas ang kabog ng kanyang dibdib sa mga puntong ito. Samantala ay nagpatuloy naman si Alex sa pagsasalita. Wala kami negosyo o pag-aari man lamang. Nangungupahan lamang kami sa isang masikip at magulong barangay sa kabilang baryo. Wala na rin ako mga magulang at tanging bunsong kapatid ko na lamang ang aking kasama. Nagtatrabaho ako bilang isang janitor sa inyong kumpanya at isang linggo pa lamang ako roon. Maaaring wala akong mailahad ng mga ari-arian at yaman, ngunit tunay na nag-iibigan kami ng inyong anak. Lahat ay nagulat sa mga sinabi ni Alex at maging si Jane ay nagulat din. Tila siyang nasurpresa sa sarili niyang plano. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! I will do everything and give you everything, Alex. Basta pumayag ka lang sa gusto ko. Tila natrap si Alex, isang janitor sa kumpanya na pinagmamay-arian ni na Jane dahil sa negosasyong inaalok ng dalaga. Kinorner niyang binata sa may hallway ng gusali habang abala naman kanina sa paglalampaso ng sahig. Pero ma'am, nag-aalin lang ang sambit ni Alex kay Jane. Wala ng pero, hindi ba't kailangan mo ng pera? Malaking utang ng kapatid mo sa school, hindi ba? Oh, eto na ang sagot. Kung ako sa'yo, Alex, tatanggapin ko ng alok ko dahil para rin naman to sa'yo. At saka wala namang mahirap sa gagawin mo. Magpapanggap ka lang naman na nobyo ko. Si Jane Madrigal, anak ng mayayamang negosyante na sina Doña Merlinda at Don Antonio at ang nag-iisang tagapagmana ng Madrigal Corporation. Independent, walang kinakatakutan at may paninindigan sa kanyang opinyon. Ilan lamang sa mga malalakas na personalidad ng dalaga. Isa sa tinitingala ang kanilang pamilya sa linya ng mga negosyante. Standard at nangunguna sa business world na kanilang kinabibilangan. Para sa mga business tycoons na katulad nila, mas lumalakas ang isang korporasyon kapag nagsasanib puwersa ang dalawang kumpanya na may pinakamagandang katayuan sa ranking. Next month, you will going to marry Mr. Caldwell. Ayos ng lahat, Jane. Tanging sarili mo na lamang ihanda mo. Seryosong sabi ni Doña Merlinda habang naghihiwa ng steak. Tila nawala naman ang gana ang dalaga.
Matagal niya nang alam ang planong ito ng kanyang mga magulang. Siya lamang ang may kakayahang mas palakasin ang kanilang kumpanya sa pamamagitan ng pagpapakasal kay Mr. Caldwell, ang bilyonaryong nagmamay-ari ng mga prestihiyosang resort and hotel at mga minahan sa bansa. Bumuntong hininga si Jane at saka ibinaba ang hawak na kubyerto sa kanyang plato. Mom, Dad, ilang beses ko bang sasabihin sa inyo na ayoko nga magpakasal sa matandang yon? I still have a lot of dreams. At nauunawaan ko kayo na para lamang ito sa kinabukasan ng ating kumpanya. But Mom, I'm not happy. I have my own life at ayokong maging tagasalo ng mga negosyo natin. Nagbigay naman ng isang matalim na tingin si Don Antonio sa anak. Ayaw mong saluhin? For what? Sa walang kwenta mong passion? Ang mountain hopping na yan? Walang mangyayari sa buhay mo kung yan lamang ang aatupagin mo. Isang tabi mo na yung pagiging nature lover mo dahil yung gusto ko pa rin ang masusunod. Nagpatuloy sa pagkain si Don Antonio at tila walang pakialam sa mga sinabi ng anak. Mahilig umakyat ng mga bundok si Jane at tumulong sa ikalilinis at ikakaayos ng inang kalikasan. Mahilig sa adventure at mag-explore ng mga bagay-bagay. Wala sa pagpapatakbo ng negosyo ang puso niya. Magaling dito ang mga magulang ng dalaga na kailanman ay hindi niya namana. Matigas ang ulo at pasaway. Iyan ang tingin sa kanya ng kanyang mga magulang at ng mga taong nakapaligid sa kanya. Natahimik lamang si Jane sa sinabi ng ama dahil batid niya sa sarili na hindi rin naman siya mananalo kung sasagot pa siya. Halos gabi-gabi na inisip ni Jane kung ano bang dapat niyang gawin para hindi matuloy ang arranged marriage na matagal nang binalak ng kanyang mga magulang at si dinami-rami pa ng ipagkakasundo sa kanya ay sa isang lalaki pa na malaking agwat ng tanda sa kanya. Nakakainis. Bakit ba kasi naging madrigal pa ako? Wala na akong kalayaan sa pamamahay na yon. May sarili kong saloobin ay walang saysay sa kanila. Pati sarili kong kaligayahan binabaliwala nila para sa pansariling kapakanan. I really hate being madrigal. I hate this life. Bulong ni Jane sa sarili. Nagmumukmok na nakasandal sa may hallway si Jane habang pinagmamasdan ang mga naglalakihang mga building na nasa taas. Mukhang masama ang araw niyo, Ma'am Jane ah. Sambit ng janitor na si Alex sa dalaga habang nilalampaso ang sahig. Napatingin naman dito si Jane sabay umirap. Hindi lang ngayon masama ang araw ko. Habang buhay na siguro. Inis na saad ni Jane habang nakakuyom ang mga braso. Kung ano man ho yan, Ma'am. Maayos din ho yan. Huwag niyo na hong pakaisipin. Mahirap man at salat sa buhay ay hindi naman maitatanggi ang pagiging maginoo at mapagkumbaba ng binata. Kung tititigan ng lalaki, hindi mahahalatang ito ay isang anak mahirap lamang. Dahil sa angking kagupuhan at kakisigan ay marami ring babae ang nahuhumaling dito. Mahirap man o mayaman. Tila naman nagkaroon ng ideya si Jane sa kanyang isipan at matalim na tinitigan ang lalaki. Mula ulo hanggang paa. At teka nga, bago ka ba rito? Makahulugang tanong ni Jane. Opo ma'am. Isang linggo pa lang po ako rito. Napakalala na ho ako sa inyo nung nakaraan pero abala ho kayo nun kaya siguro hindi niyo ako namukhaan ngayon. Talaga? Siguro nga abala ako nun dahil kung nakita akong mukha mo ay matatandaan kita ngayon. I'm the nicest person here kaya imposibleng hindi ko makikilala ang mga tauhan namin. Pagmamalaki pa ni Jane sa kanyang sarili. Sa bagay nga ho, sige ma'am, sa katunayan ho, hindi kami pinapayagang makipag-usap sa mga madrigal ng basta-basta. Kaya humihingi ho ako sa inyo ng paumanhin kung nag-usisa ako sa inyo kanina. Hindi, okay lang. Huwag kang mahiya o mag-sorry. Sa katunayan nga, ganyan ang gusto ko. Yung marunong makitungo sa kapwa. Nakangiting saad ni Jane sa lalaki. Siya, sige ma'am, mauna na ho ako. Bago pa man maihakbang ni Alex sa mga paa ay mabilis na siyang pinigilan ni Jane na tila'y may gusto pang sabihin. Saglit. Nalaki naman ang mga mata ng binata sabay tingin sa nakahawak na kamay ng dalaga sa kanyang braso. Bakit ho ma'am? Utal na tanong ni Alex. Mabilis namang tinanggal ni Jane ang kanyang kamay mula sa mahigpit na pagkakahawak sa braso ng binata. Do you need money? Diretsahang tanong ni Jane kay Alex na tila may binabalak dito. Nagulat naman si Alex sa tanong na iyon ni Jane at napakamot sa kanyang ulo. Lahat naman po siguro tayo kailangan ng pera.
Nagkataon lamang po na mas kailangan namin kaysa sa pangangailangan ninyo. Tila nabuhayan naman ng loob ang dalaga sa isinagot ng binata. Para sa kanya, sa pamamagitan ng pera, ay kayang-kaya niyang makuha lahat sa kanyang mga palad. Tama ka. Kailangan nga nating lahat ng pera. Kaya Alex, may iaalok sana ako sa'yo. Sana pagbigyan mo ako. Buong loob at matapang na inihayag ni Jane sa binatang si Alex ang kagustuhan niyang mangyari kapalit ng pera. Napatahimik naman si Alex sa pagtataka sa ikinikilos at mga sinasabi ni Jane. Boss niya pa rin ito kaya kailangan kumilos siya ng mas mababa sa kanya at kausapin ito ng nararapat sa posisyon niya. Nako ma'am, ano ho ba yun? Be my boyfriend. Sa katahimikan ng lugar ay biglang nangibabaw ang malakas na sagot ni Alex. Ngunit dahil sila lamang ni Jane ang naroon, ay palagay ang loob ng dalaga na walang ibang makakarinig sa pag-uusap nila. Ano ho? Seryoso ho ba kayo? Hindi makapaniwalang tanong ni Alex sa desperadang dalaga. Yes. Be my peking boyfriend. Seryoso ako, Alex. Peking boyfriend? Saglit lang, mama. Medyo nagugulahan ho kasi ako sa mga sinasabi ninyo. Okay, I'll explain. You will going to act and play as my temporary and fake boyfriend in front of the public. Especially sa harap ng mga magulang ko. Madali lang ang gagawin mo. Kikilos ka lang na parang tunay kong boyfriend. And do not worry, as I promised, I will pay you kahit na magkano. Basta nakikiusap ako. Save me from the edge of death. Ikaw na lamang ang tanging pag-asa ko, Alex. Ayoko makasal sa isang lalaking hindi ko mahal na siguradong pagsisisihan ko hanggang sa huli. So please, Alex, be my boyfriend. Wala nang ibang maisip na dahilan pa si Jane upang maitigil ang kanilang nakatakdang kasal ni Mr. Caldwell sa susunod na buwan. Kahit ano'y handa niyang pasukin o gawin, kahit pa magmukha na itong desperada. Gulong-gulo naman ang isip ngayon ng binata. Hindi niya mawari kung nagbibiro lamang bang dalaga at sinusubukan lamang siya o talagang seryoso ito sa kanyang mga sinasabi. Bakit ho ako? Di hamak na janitor lamang po ako rito at hindi ho kapanipaniwala sa paningin ng iba na magkakagusto ang isang katulad niyo sa kagaya kong mahirap. Huwag mo nang isipin yan. Ako nang bahala dyan. Ako rin ang magsasabi kung kailan ka magsasalita at kailan ka dapat manahimik. Basta, umakto ka lamang na parang isang tunay na nobyo ko. Gustong pagbigyan ng binata ang dalaga sa hiling nito, pero may nagtatalo sa loob niya na maaari niya itong ikapahamak sa huli kapag nalaman ng mga madrigal na hindi talaga sila tunay na magkarelasyon. Sa kabilang banda naman ay gusto niyang tanggapin ang alok para sa sinasabing kapalit ni Jane na pera dahil sa malaki na ang utang nila ng kapatid sa universidad na pinapasukan nito. Sa madaling salita, ay kailangan niya talaga ng pera sa pagkakataong ito. Paano ho kapag nahuli tayo ng inyong mga magulang? Ako na rin ang bahala doon. Sagot kita. Pati hindi naman tayo mahuhuli kung gagalingan nating umarte at magtago. Pero bakit ho ako? Sa dinami-rami ho ng lalaki, bakit ho ako pa? Pasensya na ho pero nagugulahan ho ako, Miss Jane. Napaisip naman si Jane sa kanyang isasagot sa binata. Hindi rin niya alam kung bakit si Alex ang gusto niyang gumanap na peking boyfriend niya. Ni hindi niya nga naisip ang ideyang ito kanina lamang. Basta ang alam niya ay noong makita niyang lalaki kanina ay bigla na lamang din niyang naisip ang ideya na ito. And why not? You look okay naman. Mukhang formal at desente kapag nabihisan. Mabait at mukhang kagalang-galang. Kaya wag mo nang pagdudahan ng sarili mo. Base lamang sa estado ng pamumuhay mo. You are enough. And I know na kailangan mo ang offer ko na to. Kaya tanggapin mo na. Huminga ng malalim ang lalaki at nag-isip. Sa isip niya ay madali lang naman siguro ang gagawin. At kapag tinanggap niya ito ay makakabayad na sila sa kanilang mga pagkakautang. And one more thing. This is a no-love relationship agreement, okay? This is pure fake relationship. Nothing more, nothing less. Agree? Isang linggo na lamang ay ikakasal na siya kay Mr. Caldwell, kaya kailangan niya nang mapapayag ang binata sa lalong madaling panahon. Ganito na lang. Take this not because of your duty but because of the offer. Alam kong kailangan mo to.
Aminin mo man na sa hindi, alam kong matindi ang pangangailangan mo ngayon, Alex. At isa pa, hindi mo na kailangan pang mag-abala na maglampaso ng buong gusali maghapon. If you will take my offer, you will work for me starting today. Hindi ka na magtatrabaho bilang isang janitor. Magtatrabaho ka na bilang boyfriend ko. Sa kalagitnaan ng pag-uusap nila ay biglang tumunog ang telepono ni Alex. Sasagutin ko lang, ma'am. Wika niya kay Jane at saka sinagot ang tawag. Hello, Arya, napatawag ka. Tanong ni Alex sa kausap sa kabilang linya na pawang ito ang kapatid niya. Bigla namang sumimangot ang mukha nito sa sinabi ngayon ng kausap niya. Ganun ba? Hanggang bukas na lang ba raw? Hindi na ba mapapakiusapan? Base sa itsura at mga sagot niya ay pawang unti-unting nauunawaan ni Jane ang pinag-uusapan ng magkapatid. At malakas ang kutob niya na may kinalaman dito ang pera. Okay, sige. Huwag kang mag-alala. Gagawa ko ng paraan. Basta hindi ka titigil sa pag-aaral, gagawa ko ng paraan para makabayad. Nakikinig lamang si Jane at nakikiramdam ng ibaba na ni Alex ang kanyang telepono. Matapos noon ay seryoso na siyang humarap sa dalaga. Miss Jane, mariing banggit ng lalaki. Yes? Taas kilay namang tugon ng dalaga. Tinatanggap ko na ang offer niyo. Sa wakas ay buong loob lang tinanggap ni Alex ang offer ni Jane. Habang ang dalaga naman ay tila nabunutan ng tinik sa puso at walang pagsidla ng saya. Sa wakas ay magkakaroon na rin ng pag-asa na maihinto ang napipinto nilang kasal ng matandang lalaki sa tulong ni Alex. Sa gabing ito ay balak nang ipakilala ni Jane si Alex sa kanyang mga magulang bilang kanyang nobyo. Inaasahan niya nang hindi matutuwa rito ang kanyang mga magulang. Bagos ay kagagalitan nito, ngunit wala na makakapigil pa sa kanya. She will do everything to stop the wedding. Ayos na bang itsura ko, Miss Jane? Kabadong tanong ni Alex na ngayon lamang makakadalo sa isang formal na pagsasalo-salo. Para kay Alex, tinanggap niya ang offer para sa kapatid na nanganganib ng mapatigil sa pag-aaral dahil sa malaki pa nilang utang sa school. Ngunit sa kabilang banda naman ay tinanggap niya ito para tulungan si Miss Jane na huwag makasal sa taong hindi niya mahal. Para sa kanya ay isa itong malaking pagkakamali na maaaring pagsisihan habang buhay ng dalaga kapag nakipag-isang dibdib si Jane sa lalaking hindi naman niya mahal. Oo naman, Alex. At saka huwag kang kabahan. Nandito ako. Akong bahala sa'yo. Pagpapalakas ng loob ni Jane kay Alex na namumutla na sa kaba. Sadyang masasabing napakagara ng mansyon ni na Jane. Napakalaki at napakalawak. Halos lahat ng gate ay otomatikong gumagana. Napapaligiran din ito ng mga CCTVs mula sa pagpasok pa lang ng kanilang village hanggang sa mismong harapan ng bahay. Hindi lubos maisip ni Alex na magkakagusto si Jane sa isang dukang katulad niya, kahit pa sabihing peking relasyon lamang ito. Are you ready? Excited na tanong ng dalaga sa binata, ni hindi man lamang ito nababakasan ng kaba at pag-aalinlangan. Sadyang desidido sa bagay na kanyang pinasok. Kinakabahan ho ako eh. Ito ang unang pagkakataon na makakapasok ako sa ganitong kalaking bahay at haharap sa mga mayayamang katulad niyo. Lalong-lalo ng mga magulang ninyo. Habang nasa loob ng sasakyan ay iniharap ni Jane ang mukha ni Alex sa kanya. Makinig ka, Alex. Habang nasa tabi mo ko, habang kasama mo ako, habang nasa ilalim ka ng sistema ko, walang sino man ang makakagalaw o makakapanakit sa'yo. Kahit pang mga magulang ko. Gusto ko lang na ihanda mong iyong sarili at ipakita sa kanila na kaya mo akong panindigan. Huwag mong ipakita o iparamdam sa kanila na natatakot ka, okay? Wala na silang magagawa kapag nalaman nilang may nobyo na ako. At ikaw yon, Alex. Huminga ng malalim si Alex habang nakatitig sa mga mata ni Jane. Mga tingin nagsusumamo at humihingi ng pakiusap. Mga tingin na dapat ay may paninindigan. Sa pagkakataong ito ay hindi maiwasan ni Alex na humanga kay Jane dahil sa pinapamalas nitong prinsipyo at paninindigan sa kanyang mga magulang na salungatin ang mga bagay na gusto ng mga ito para lamang sa mga pansariling kapakanan. Kaya na sabihin niyo ni Jane ay unti-unti nang sinanay ni Alex ang sarili upang mawala ang takot at kaba.
Iniisip na lamang niya na sa mga pagkakataong ito ay tunay niyang nobya si Jane na handa itong ipaglaban para lamang mas maging totoo at puro ang magiging akto nila mamaya kapag kaharap na ang mga magulang ng dalaga. Okay, susubukan kong alisin ang kaba na nararamdaman ko. Alam kong sobrang kailangan mo to at nauunawaan ko ang sitwasyon mo. Gagawin kong responsibilidad ko sa iyo ngayon. Good. Thank you, Alex. Tatanawin ko itong isang malaking utang na loob. Nakangiting sabi ni Jane sa binata. Matapos mag-usap ay pinaandar na ni Jane ang kanyang kotse papasok ng malaking gate. Nang maiparada ay lumabas na sila ng sasakyan. Bago tuluyang pumasok sa loob ay sinadyang hawakan ni Jane ang mga nanlalamig na kamay ni Alex nang mahigpit na mahigpit sabay lumingon sa lalaki at nagbigay ng maluwag na ngiti at saka naglakad na papasok ng kanilang mansyon. Pagkapasok sa loob, ay hindi naman maiwasan ng mga katulong na magbulungan. Ang gwapo ng kasama ni Miss Jane. Oo nga, mukhang modelo, ang gwapo. Hindi magkamayo ang mga katulong sa natutunghayan. Dahil sa angking kagapuhan ng binata, lalo pa ngayon na mas formal ang suot at postura, kaya mas nangibabaw ang kanyang tunay na itsura. Nilampasan na lamang ng dalawang mga iyon na nagbubulungan at saka pumunta na sa dining area kung saan naroon sina Doña Merlinda at Don Antonio. At mas lalong nanlaki ang mga mata ni Jane nang makita na nakaupo din roon si Mr. Caldwell. Wala siyang ideya na inimbitahan ito ng kanyang mga magulang at hindi rin niya ipinaalam na may kasama siya kaya nagulat din ang mga ito. Jane? Mataray na bungad ang ina. Sa halip na batiin at salubungin man lang ng yakap at halik, ay isang matalim na tinginan ang kaagad ang binato sa kanya ng mga ito. Lalo pa nang ibaba nila ang kanilang mga tingin sa magkahawak na kamay ng dalawa. Tila hindi ito nagpaplanuhan ng maayos ang dalaga dahil hindi sumagi sa kanyang isip na pupunta rin dito si Mr. Caldwell. Pero gaya ng napag-usapan ay hindi dapat makita sa kanilang mga mukha o maramdaman man lang ang kaba at takot. Kaya nanatili silang nakatayo ng magkahawak ang kamay at buong loob na sinalubong din ang tingin ng mga naroroon. Mom, hindi niyo man lang ba kami pauupuin? Matapang na tanong ng dalaga. Nasimpatan naman siya ng ama na nanilisik ang mga mata sa kanya, lalo na kay Alex. Nagkatinginan silang tatlo na nasa hapagkainan at saka pinayagan na itong maupo roon kasama nila. Jane, may we know who is this man sitting beside you? Mukha kasing mayaman talaga ngayon si Alex dahil sa suot at wala silang kaalam-alam ng tunay na background nito. Mom, Dad, and Mr. Caldwell, it's my pleasure to introduce to you Alex, my boyfriend. Ipinagmamalaking pinakilala ni Jane si Alex sa lahat bilang nobyo niya. Tila mahihimatay naman sa pagkakabigla ang iba na napahawak sa kanyang dibdib sa narinig. Umusbong naman ang matinding galit ni Don Antonio sa anak, lalo na sa lalaki, dahil isa itong malaking kahihiyan sa kanila para ipahiya ng ganito si Mr. Caldwell sa kanilang harapan. Jane, what's the meaning of this? Anong kalokohan to? Hindi mo man lang nirespeto si Mr. Caldwell na iyong mapapangasawa? Nahihibang ka na ba talaga, ha? Galit na sabi ni Don Antonio sa anak. He's my boyfriend. At matagal na kaming magkasintahan. Sorry if inilihim namin sa inyo pero sa tingin ko ito ng tamang pagkakataon na malaman niyo ito. Pigil naman si Doña Merlinda bagkos ay ipinaubaya na lamang ito sa asawa at hindi na umimik pa. We're going to talk about this in private, Jane. Mr. Caldwell, my apology for the rude action of my daughter. She doesn't even know what she's doing. She's playful and mischievous. Don't worry. Rest assured that she's not serious in this boyfriend-girlfriend thing. Again, I'm so sorry, Mr. Caldwell. Paumanhin ni Don Antonio sa matandang lalaki. No, it's okay. Maybe she's being too aggressive. But if she really knows what she's doing, Sir Alex, right? Alex? Nagsalita na si Mr. Caldwell at saka tinuon ng pansin kay Alex. Yes, ako si Alex. Utal na sagot ng binata. If you don't mind, may I know your family background? What kind of business does your family have? Where did you graduate? And do you know anything about the Madrigal Corporation? Nagbigay ng intimidasyon si Mr. Caldwell sa binata at metikulosong nagtanong sa pinanggalingan nito.
Merong malaking kinahaharap na isyu ngayon ng Madrigal Corporation na kinakailangan ng tulong ng kumpanya ni Mr. Caldwell. Kung kaya't gusto nitong malaman kung kaya bang maisalba ni Alex at ng kanyang family background ang unti-unti nang bumabagsak na negosyo ng mga Madrigal. Nag-isip ng paraan si Jane upang mapagtakpan ang tunay na katauhan ni Alex. Kapag sinabi niyang isang hamak na janitor lamang ito sa kanilang kumpanya at talagang isang dukha lamang, ay maaaring lalong hindi ito paniwalaan ng kanyang mga magulang. Bagkus ay posible nilang saktan si Alex at pahirapan. May malawak silang hasyenda at sila rin ang nagmamay. Pagtatakpan na sana ni Jane ang binata at maglalahad ng kasinungalingan na biglang magsalita si Alex. Mr. Caldwell, Doña Merlinda at Don Antonio. Ako po si Alex Alvaira at formal ko pong ipinapakilala sa inyo ang aking sarili. Bigla namang kinabahan si James sa mga ikinikilos ni Alex dahil unang-una ay wala ito sa kanilang pinag-usapan. Hindi niya mabasa ang nasa utak ngayon ng binata kaya lumakas ang kabog ng kanyang dibdib sa mga puntong ito. Samantala ay nagpatuloy na si Alex sa pagsasalita. Wala kaming negosyo o pagmamay-ari man lamang. Nangungupahan lamang kami sa isang masikip at magulong barangay sa kabilang baryo. Wala na rin ho ako mga magulang at tanging bunsong kapatid ko na lamang ang aking kasama. Nagtatrabaho ako bilang isang janitor sa inyong kumpanya at 1 linggo pa lamang ako roon. Maaaring wala akong mailalahad ng mga ari-arian at yaman ngunit tunay na nag-iibigan kami ng inyong anak. Lahat ay nagulat sa mga sinabi ni Alex at maging si Jane ay nagulat din. Tila siyang nasurpresa sa sarili niyang plano. Alex, anong ginagawa mo? Mahinang bulong ni Jane sa binata, habang si Alex naman ay tila nakalmado lamang na minamasdan ang reaksyon ng mga naroroon. Mahigpit na hinawakan ni Alex sa mga kamay ni Jane, tanda ng paghingi niya ng pagtitiwala sa dalaga sa mga oras na to. Wala na rin namang magagawa pang dalaga at wala nang masasabi pang kasinungalingan dahil sinabi na lahat ni Alex ang totoo. Kaya tumahimik na lamang siya at hinintay ang magiging reaksyon ng mga magulang pati ni Mr. Caldwell. Oh, interesting. You are a poor little boy with a big dream, right? So Don Antonio, Doña Merlinda, malinaw na sa akin ang lahat. He's desperate to get the wealth of Miss Jane and taking advantage of her. Mariing sabi ni Mr. Caldwell. Mabilis naman itong hindi sinang-ayunan ni Jane. Hindi totoo yan. Mahal ko si Alex sa tunay ang nararamdaman namin sa isa't isa. Ano naman kung mahirap lang siya? Hindi naman yun ang minahal ko tungkol sa kanya. Mabait. Maginoo. Responsable at mapagkumbaba si Alex. At yan ang minahal ko sa kanya. Kaya Dad, Mom, huwag yun ang ipilit ang arranged marriage na to dahil wala na rin namang mangyayari. Kailanman na hindi ko yan matatanggap. Tumayo na si Jane sabay hinila na papaalis si Alex. Naiwang galit na galit doon ang mag-asawang Madrigal at si Mr. Caldwell. Hindi ko mapapalampas to. Wala talagang utak ang batang yan. Nanggagalaiti na ang mga panga ni Don Antonio sa galit sa anak. Mr. Caldwell, hayaan niyong ayusin namin to ni Antonio. Maaaring nalalason lamang ng Alex na yun ang pag-iisip ng aming unika iha. Huwag kang mag-alala, tuloy ang kasal kahit na anong mangyari. Pilit pa rin pinapakalma ni Doña Merlinda ang matandang lalaki para hindi magbago ang isip nito at hindi umurong sa nakatakdang kasal. Dahil kay Mr. Caldwell nakasalalay ang pag-angat muli ng Madrigal Corporation and this might be their last chance. Mukhang desidido na ang anak ninyo. Mapipigilan niyo pa ba siya? Wika ni Mr. Caldwell habang pinapaikot ang baso ng wine. Kalmado lamang siya dahil unang-una ay ang Madrigal naman ang may kailangan sa kanya at hindi siya. Kaya magpapakasal man sa kanya si Jane o hindi, ay ayos lang naman sa kanya at para sa kanya ay hindi ito malaking kawalan kundi sa mga Madrigal. Kilala namin ang anak namin. Alam namin kung kailan seryoso at kung kailan siya naglalaro lamang. Kaya ipaubaya mo sa amin ito, Mr. Caldwell. Maaayos din natin ang lahat. Sambit ni Don Antonio. Well, just make sure of it. Nalalapit na ang next month at kapag hindi pa naayos ang lahat, kayo rin ang mamawalan at hindi ako. Malaki nang nawawala sa inyo at unti-unti nang nawawala ang mga investors.
At kapag nagpatuloy ito, hindi malayong bumaba na sa ranking ang dating namamayagpag at tinitingala ng lahat ng Madrigal Corporation. Hindi isang pambabanta, ngunit pawang katotohanan lamang ang mga sinasabi ni Mr. Caldwell. Solong anak lamang si Jane kaya wala talaga siyang ibang pamimilian kundi ang saluhin ng mga responsibilidad na maiiwan sa kanya ng mga magulang at palaguin pa ito sa mga susunod pang henerasyon. Naiintindihan namin, Mr. Caldwell. We will fix this as soon as possible. They will do everything to protect their power and precious name in the business industry. Nalaman na ng kapangyarihan at wala nang pakiramdam sa nararamdaman ng anak. For the sake of wealth and power, kahit masaktan ang damdamin ni Jane ay walang halaga sa kanila dahil ang gusto lang nila ay magpayaman. Samantala, tila ngayon ay naiisip ni Alex ang mga sinabi niya kanina sa harapan ng mga Madrigal at ni Mr. Caldwell. May nasabi pa akong mali kanina. Sigurado akong galit na sila sa akin. Nag-aalalang tanong ni Alex. Sa katunayan ay maging ako ay nagulat sa mga sinabi mo kanina. Pero napahanga mo ako dahil ginawa mo ang responsibilidad mo na panindigan ako sa harapan nilang lahat. Sagot ni Jane habang nagmamaneho. Paano kung bawiin ka nila? Kita ko sa mga mata ng iyong ama ang pagiging dismayado at galit sa'yo. Ako pa talagang naisip mo. Kaya kong sarili ko, Alex. And besides, I know mom and dad. And I'm still their daughter kaya hindi sila gagawa ng ikapapahama ko. Ikaw, Alex. Ikaw ang inaalala ko. Paniguradong nag-iisip na sila ngayon ng paraan para mawala ka sa landas ko. Bigla namang nakaramdam ng pag-aalala si Alex. Ang iniisip niya ay baka gamitin nila ang kanilang mga koneksyon para lalong sirain ang buhay ng binata. Huminga ng malalim si Alex. Nandito na to eh. Ilaban na natin to hanggang dulo. Maninindigan ako hanggang sa huli. Sa sinabing yun ni Alex na kailanman na hindi inaasahan ni Jane na bibigkasin ng binata, ay nakaramdam siya ng kung ano sa kanyang puso. Natuwa siya nang malamang may lalaki na gusto siyang protektahan at panindigan hanggang sa huli. Ngunit maaalala niyang ito pala ay isang peking relasyon lamang at siya na rin ang nagsabi na no love relationship kaya hindi niya pinagpatuloy pa ang pag-iisip ng malalim. Ngumiti na lamang si Jane. Tama. At kapag napagtugumpayan natin to, maaari ka nang umalis at magsimula ng panibagong buhay kasama ang kapatid mo. Ang gusto ko lang naman ay matauhan sila mom and dad. Alam kong wala na akong magagawa pa para matigil ang kasal, ngunit kapag napasok ang mga puso nila at naunawaan nila ang tunay na gusto at nararamdaman ko, posibleng magbago ng isip nila. Naniniwala akong magagawa natin yun, Alex. Lumingon si Alex sa kanya at ngumiti ng may pagsang-ayon. Ilang araw pa lamang silang magkakilala pero unti-unti na ang nakukuha ni Alex ang tiwala ni Jane. Isa pa'y wala naman talaga siyang masamang intensyon sa dalaga at gusto lamang na tulungan ito. Huminto na ang sasakyan sa harap ng isang mini-stop. Sigurado ka ba na dito ka na lang? Mahinahong tanong pa ni Jane sa binata. Oo, papasok pa sa looban yung sa amin kaya dito na lamang ako. Tumangutango na lamang si Jane. Bago bumaba si Alex ay may iniabot na sobre si Jane sa kanya. Here, take it. Ano to? Gaya ng pinag-usapan natin. Kada accomplishments mo ay babayaran ko. Kaya yan, tanggapin mo. Para sa'yo yan. Nakatitig ang binata sa sobre. Nag-aalinlangan kung kukunin ba ito o hindi. Gusto niyang panindigan na totoo ang mga sinabi niya kanina, ngunit umaasa rin sa kanyang pangakong kanyang kapatid na mababayaran nila ang kanilang pagkakautang sa school na pinapasukan nito. Kaya imbes na tumanggi ay tinanggap niya na ito alang-alang sa pangako niya sa kapatid. Sige, hindi na ako mahihiyang kunin to. Pero kapag nagkaroon ako ng extra sideline at nakaipon ako, ibabalik ko sa'yo to. Hindi na nag-alinlangan pa si Alex kaya tinanggap ng sobre. Sinisingil ba kita? Sahod mo yan para sa serbisyo mo at hindi yan utang. Kaya huwag ka na mag-abala pa na mabayaran yan dahil hindi ko rin naman yan tatanggapin. Wala na rin nagawa si Alex kaya hinayaan na lamang niya ang dalaga sa gusto nito. Pagka-uwi niya ay sumalubong kaagad sa kanyang kapatid. Kuya, bakit ginabi ka na? Dumiretso si Alex sa sofa tsaka umupo at malayang isinandal ang kanyang likod doon.
Sumunod naman sa kanya ang kapatid na may dalang baso ng tubig. Eto kuya, uminom ka muna. Bigla namang nagtaka si Yen, kapatid ni Alex, sa suot ng binata. Kuya, ganyan na bang uniforme ng mga janitor sa pinagtatrabahuan mong kumpanya? Mahina naman siyang binatukan ng kapatid sa ulo. Sira, may sideline lang ako kaya nagkaganito. Nakumbinsi naman ng kapatid kaya hindi na nag-usisa pa. Nga pala kuya, may maibabayad na ba tayo bukas? Tila natahimik si Alex. Nasa likod lamang ng bulsa ng kanyang pantalon nakasuksok ang sobre ng pera na ibinigay sa kanya ni Jane kani-kanina lamang. May pagkakataon na siya na iabot ito sa kapatid upang makabayad na sa mga utang nila sa school, ngunit tila may pumipigil sa kanya. Ako nang kakausap bukas sa register mo. Huwag ka na mag-alala. Ako nang bahala. Kalmadong sabi nito sa kapatid. Tila umalwa naman ang pakiramdam ni Yen sa sinabi ng kanyang kuya Alex, kaya binigyan niya ito ng isang maluwang na ngiti at mahigpit na mga yakap. Thank you kuya. Maraming salamat sa mga sakripisyo mo. Hayaan mo, kapag naging CPA na ako, hindi ka na magja-janitor at magpapakapagod na maglampaso sa mataas na gusaling yon. Ako nang bahala sa atin. Nakaramdam naman ng tuwa sa kanyang puso si Alex sa sinabing iyon ng kapatid. Mula nang mamatay ang kanilang mga magulang ay siya nang nagtaguyod sa pag-aaral ng kapatid. Kahit na mismong pangarap niya ay hindi na nakamit. Kinaumagahan muling isinuot ni Alex ang kanyang uniforme ng janitor at saka pumunta na sa kumpanya kung saan siya nagtatrabaho. Habang papasok sa loob ay bigla itong nakita ni Jane kaya dali-dali nitong nilapitan ang binata at saka hinila pa pala yun ng gusali. Saglit lang, bakit mo ginawa yun? Gulat na sambit ni Alex. Nanlisik naman ang mga mata ni Jane. Ano sa tingin mong ginagawa mo, Aber? Taas kilay nitong tanong kay Alex. Papasok sa trabaho. Bakit may problema po ba? Oo. Sa tingin mo ba may lugar ka pa sa kumpanya namin matapos mong taas taong ipaalam sa kanila na dito ka magtatrabaho? Sa tingin mo ba na hindi ka agad-agad gagawa si Dad ng paraan para tanggalan ka ng trabaho? Wala ka ng trabaho sa kumpanya namin, Alex, mula nang humarap tayong magkasama sa parents ko. Muli siyang hinila ni Jane papasok ng kanyang kotse. Stay here. Stay where I am, okay? Baka nakakalimutan mo na boyfriend pa rin kita. At hanggat hindi pa nagbabagong isip ni na Daddy, tuloy pa rin ang plano natin. Anong gagawin ko ngayon? Ano na bang plano mo? Sa mga oras na ito ay nag-iisip na ng maaaring ipagawa si Jane kay Alex. Bilang magkarelasyon, dapat may alam sila tungkol sa isa't isa. Mga gusto at ayaw, mga paboritong bagay at pangarap ay dapat na alam nila. Magde-date tayo. Ha? Tila nagulantang naman ang mundo ni Alex sa sinabi ni Jane. Nagkaroon na ng kasintahan si Alex, ngunit mga isip bata pa lamang sila noong mga panahong yon. Madalas din na ang babae nakikipaghiwalay sa kanya dahil sa bukod sa walang panggasto sa tuwing lalabas sila, ay tahimik din ito at mahiyain. Sabi ko magde-date tayo. Teka nga, don't tell me. Ngayon ka pala makikipag-date sa isang babae. Taas kilay nitong tanong. Natahimik naman si Alex. Hindi oh. Sa katunayan ngayon marami na akong babaeng nailabas. Pero matagal na yon, hindi na lang ako sanay. Sus, kakain lang naman tayo tapos kaunting kwentuhan, ganun. Para rin mas makilala pa natin ang isa't isa. Sa ayaw at sa gusto mo, isasama ka pa rin sa akin. Ilang segundong nag-isip ang lalaki, sabay lingon sa babae. May magagawa pa ba ako? At saka iniandar na ni Jane ang sasakyan at nagtungo sa paborito niyang puntahan, sa tabing dagat. Bumili na muna sila ng mga makakain gaya ng mga street foods na madalas kainin ng dalaga. Kahit na masabing mayaman si Jane, ay hindi pa rin maiaalis dito ang pagiging simple at ordinaryo. Kumakain ka niyan? Nagtatakang tanong ni Alex kay Jane na abala sa pagtusok ng mga fishballs and kwek-kwek. Oo naman. Actually, paborito ko to. Doon sa building namin, laging may nagtitindang matandang lalaki sa gilid na laging pinupuntahan ng mga empleyado namin tuwing break time. Nagtataka nga ako noon kung bakit sila nagpupunta doon at kung anong meron doon. Tapos, nung minsang sinubukan ko,
Ito palang binabalik-balikan nila. Masarap nga, kaya lagi na rin akong pumupunta doon. Kaso parang hindi na siya nagtitinda ngayon doon eh. Tara, doon tayo. Habang nakukwento ang dalaga ay hindi maiwasan ni Alex ang mapangiti dahil sa mga mayayamang nakakasalamuha niya ay tanging si Jane lamang ang ganito kasimple at mapagkumbaba. Isinama siya ng dalaga sa tabing dagat na naroon. Grabe, ang ganda talaga ng lugar na to. Tahimik na din naman ni Jane ang malamig na dampi ng hangin sa kanyang mga balat. Sakto at makulimlim ngayon kaya mas masarap tumambay sa pampang. Lagi ka bang nagpupunta dito? Tanong ni Alex sabay umupo na sila sa buhanginan. Kapag stress ako sa parents ko at sa mga pinapagawa nila, dito ako pumupunta. Gaya ngayon. Madalas ako magpunta dito dahil sobrang stress na ako sa nalalapit naming kasal ni Mr. Caldwell. Iniabot ni Alex ang isang baso ng kwek-kwek sa dalaga. Bakit dito ka nagpupunta? Ano namang maitutulong sa'yo ng dagat? Bahagyang napangiti si Jane. Sa katunayan, may tinatayo akong samahan ng mga kababaihang may hilig sa kalikasan. I'm a nature lover, and for me, this is my comfort zone. Sa tuwing may mabigat akong nararamdaman, gumagaan ang pakiramdam ko kapag nandito ako o kapag nagma-mountain hiking. Ito talaga yung gusto ng puso ko, ang maglingkod sa ikakaayos ng kalikasan. At ito ang hindi maunawaan ni na Daddy. I want to be an environmentalist at ito ang atensyon sa pangangalaga ng Mother Nature. At isa sa mga negosyo ni Mr. Caldwell ang pagmimina. At akong kauna-unahang tumututol dito. This is my passion and I love Mother Nature. Pero para sa parents ko, isa lamang itong pag-aaksaya ng lakas at panahon. At isa pa, wala rin naman akong gasinong kaibigan na mapagsasabihan ko ng mga hinaing ko sa buhay. Kaya I'm thankful now. Because you found me, Alex. Nakangiti itong lumingon kay Alex. I found you? Kunot noong tanong ng binata. Oh, you found me. Kasi kung hindi mo naisipang kausapin ako nun sa my hallway, at kung hindi ka rin naglinis, hindi mo ako makikita at ganun din ako. Hindi rin kita makikilala. Kaya nagpapasalamat ako sa Diyos at natagpuan natin ang isa't isa. Sumihap si Alex sabay tumusok ng isang fishball at tumingin sa lawak ng karagatan. Ikaw, anong pangarap mo? O mga gusto mo? Magkwento ka naman. Tanong ni Jane sa binata. Ako? Wala namang interesting sa buhay ko. Imposibleng wala. Magkwento ka na kasi. Pamimilit ni Jane. Isang dakilang kuya lang naman ako sa aking kapatid. Si Ian, third year college na at pangarap niya maging CPA. CPA? Wow! Sigurado ako matalinong kapatid mong yan. Oo naman. At aminado akong wala pa ako sa kalingkingan ng talino niya. Kaya ka ba hindi nakapagtapos kasi nag-giveaway ka sa kapatid mo? Sandaling natahimik si Alex. Simula nang mamatay si nanay at tatay, ay ako nang nagtaguyod sa kapatid ko. Magkokolehiyo na sana ako pero pinili kong hindi na lang ituloy para sa kanya. Isa pa, hindi ko rin kakayanin kung magsasabay pa rin kami ng pasok. Kaya pinaubaya ako na lamang sa kanya. Katulad mo, may puso rin ako sa kalikasan. Gusto ko maging Coast Guard. Talamak sa amin noon ng dynamite at cyanide fishing. Sa isang liblib na baryo kami noon nakatira ni Yen. May araw na maraming huli ng isda, pero madalas ay wala. Napansin ko noon ang mga samahan ng mga kalalakihan sa amin na gumagawa ng mga improvised na dinamita at granada para itapon sa dagat at mas maraming isdang mahuli. Sa hirap ng buhay, kailangan nilang kumapit sa patalim. Bata pa lamang ako noon at wala pang kakayanan na mag-usisa. Pero alam ko sa sarili ko na maling ginagawa nila. Illegal at mapanganib. Naaawa nga ako sa ibang mangingisda na nangingisda ng legal. Pati tuloy sila'y nawalan ng kabuhayan dahil sa grupo ng mga kalalakihang yon. At kabilang sa nawalan ng kabuhayan ay ang tatay namin. Sa mga narinig ni Jane ay lalo siyang namangha kay Alex. They have something in common. At ito ang pagmamahal sa kalikasan. Isang responsable at masipag na lalaki, kaya lalo niya itong hinangaan.
Sa kalagitnaan ng kanilang pag-uusap ay may binunot si Alex mula sa kanyang suot na backpack. Inilahad ni Alex sa harapan ng dalaga ang sobre ng pera na ibinigay nito noong isang araw. Eto, binabalik ko na. Nagbago naman ang timpla ng mukha ng dalaga. Hindi ba sabi ko naman sa'yo na sweldo mo yan? Tanggapin mo yan. Dahil kailangan niya ng kapatid mo ngayon. Huwag mo nang pairalin ng pride mo. Hindi ko matatanggap yan. Pilit tinanggihan ni Jane ang inaabot ng binata. Magdamag kong pinag-isipan to, Miss Jane. Oo, marami kaming problemang magkapatid. Maraming utang na kailangang bayaran. Pero parang hindi ko kayang ibayad yan sa mga pangangailangan namin. Pwede pa naman ako maghanap ng iba pang trabaho at kumita nang hindi nanluloko ng kapwa. Isa pa nakausap ko ng registrar nila at napakiusapan ko na bigyan pa kami ng isa pang buwan at pumayag naman sila. Kaya Miss Jane, tanggapin mo na to. At hindi na muli ako tatanggap ng kung anumang kabayaran na magmumula sa'yo. Gulong-gulo ngayon ang pag-iisip ni Jane sa sinabi ngayon ni Alex. Hindi niya maunawaan kung anong ibig sabihin ng binata. What do you mean na hindi ka na ulit tatanggap ng kabayaran sa akin? Ayaw mo na ba? Tumitigil ka na? Nag-aalala ang tanong ni Jane kay Alex. Ipagpapatuloy ko ang pagtulong ko sa'yo. Pero hindi mo na ako kailangan pang bayaran. Gagawin ko yan dahil ginusto ko na at hindi na dahil sa pera. Papatunayan ko sa kanila na hindi kita tinitake advantage at hindi yaman mo ang habal ko sa'yo. Tutulong ako ng walang kapalit, kaya tanggapin mo na to. Hindi ko na kailangan yan. Hindi naman malaman ni Jane ang mararamdaman niya ngayon. Maluha-luha niyang tinanggap ang sobre na naglalaman ng maraming pera na iniabot sa kanya ngayon ng binata. Hindi niya akalaing ganito kamaprinsipyo ang tao si Alex. Hindi niya lubos maisip na may ganito pa palang tao ang hindi masisilaw sa yaman at pera. Mas gumaan ang pakiramdam niya kay Alex dahil sa ginawa niyang iyon. Ngayon ay nagsusumiklab sa puso ni Jane na malaki ang pag-asa na mapagtatagumpayan nila ang plano na maihinto ang nalalapit nilang kasal ni Mr. Caldwell. Bukal lamang tinanggap ito ng dalaga at binigyan ng isang maaliwalas na ngiti si Alex, tanda ng kanyang pagpapasalamat dito. Habang lumilipas ang mga araw ay mas nakikilala nilang isa't isa. Unti-unti na rin silang nakakapagpalagayan ng loob at gumagaan ang pagkikitungo sa isa't isa. Ipinakilala na rin ni Alex si Jane kay Yen bilang kanyang nobya. Wow, kuya, ang ganda niya ha? Miss Jane, sigurado ka ba talaga sa kuya ko? Pabirong tanong ni Yen kay Jane at tahimik lamang na nakaupo sa may sofa. Napatingin naman si Jane kay Alex at biglang natawa. Nakakatawa ka naman. I like your sister Alex ha, she's so funny. Sagot ni Jane. Ha? Pero hindi ako nagbibi. Bago pa man matapos niya ng salita ay pinutol na iyon ni Alex. Bago ka mag-usisa, bumili ka muna rin ng soft drinks at biskwit nang may maipamerienda tayo kay Jane. Kaagad namang sumunod siya sa utos ng kanyang kuya at nagtungo na sa labas. Pagpasensyahan mo ng kapatid ko. Likas na makulit talaga yon. Pero malakas makiramdam yon. Kahit unang beses pa lang niyang nakikita ang isang tao ay nasasabi kaagad niya sa kanyang sarili kung ayaw niya ba sa tao na yon o gusto niya. Kaya sa tingin ko, base sa ikinilos niya kanina sa'yo, ay gusto ka niya. Talaga? Gusto ka agad niya ako? Oo, sa tingin ko. Ikaw, wala ka bang ganong pakiramdam? Binaling ni Jane ang usapan kay Alex at tila naging interesado ang dalaga sa magiging sagot ng binata. Paano kung sabihin kong ganon din ako? Mabilis ko rin nasasabi sa aking sarili kung gusto kong isang tao o hindi. Bigla namang namula sa hiya si Jane. Hindi kasi siya sanay sa mga ganitong tagpo. Palibhasa ay walang panahon sa pakikipagrelasyon noon ng dalaga dahil mas inabala niya ang sarili sa mga gawaing may kinalaman sa pangangalaga ng inang kalikasan. Sige nga, anong nararamdaman mo sa akin nung una tayo nagkita? Napatigil si Alex ng bahagya. Handa na sana siyang sagutin ng binata nang biglang pumasok si Yen dala-dalang pinabili nitong merienda. Kuya, ito ng merienda! Sabay namang tumingin dito sina Alex at Jane. Naistorbo ko ba kayo? Utal na tanong ni Yen. Hindi naman. Halika, kainan na natin yung dala mo.
Masaya ngayon ang puso ni Jane. Hindi man niya maamin ang totoo sa sarili. Hindi niya malaman kung tunay na ba niyang nagugustuhan si Alex dahil tanging dito na lamang niya nararamdaman ang kagaanan ng loob. Komportable siya kapag kasama ito at tanging sa kanya lamang siya nakakapaglabas ng kanyang saloobin. Malungkot man o masaya. Alex, thank you ha. Wika ni Jane habang binabaybay nila ang daan patungo sa sasakyan ng dalaga. Para saan naman? Dahil sa mga ginagawa mong to para sa akin. Di ba nga, sabi ko sa'yo, ginagawa ko na to dahil gusto ko na. Hindi na dahil sa pabor na hiningi mo sa akin noon. Kaya huwag ka na magpasalamat dahil kusang loob ko ng ginagawa to. Tapat na paliwanag ni Alex sa dalaga. Okay. Batid ni Alex sa mga posibleng mangyari sa kanya sa desisyong ginawa niya na panindigan ang naging kasunduan nila ni Jane. Noong una para sa kanya ay isang peke nga lamang na relasyon ang meron sa kanila ngayon. Ngunit habang tumatagal at lumalalim ang kanilang pagsasama at mas nakikilala ang isa't isa, ay tila gusto niya ng seryosohin ang pagkukunwaring ginagawa nila ngayon. Ngunit ayaw niya pa rin gumawa ng hakbang ukol dito dahil hindi naman niya alam ang tunay na nararamdaman ng dalaga. Hanggang sa mga sumunod na araw ay ito na lamang ang kinakaabalahan ni Alex, ang magpanggap na nobyo ni Jane. Kung minsan ay sumasideline na rin siya bilang car agent para may panggastos pa rin sila ng kapatid kahit na papaano. Akmang magpapahinga na sana si Alex sa kanyang silid nang bigla siyang kausapin ng kapatid. Kuya, thank you ha. Mahigpit niyang niyakap ang kapatid. Nagtaka naman si Alex sa inastaniyan kaya hindi niya na maiwasang magtanong. Bakit ang saya mo? At bakit ka nagpapasalamat? Nagtatakang tanong ni Alex. Kasi binayaran mo ng utang ko sa school, bakit di mo alam? Sa pagkakaalam ni Alex ay humingi siya ng palugit na 1 buwan sa registrar para mabayaran ang kanilang utang. Kaya alam niya sa sarili na hindi siya ang nagbayad nito. Mabilis namang pumasok sa isip ni Alex si Jane. Maaaring ito ang palihim na nagbayad sa registrar dahil sa hindi nito tinanggap ang offer na tulong ng dalaga. Kaya marahil ay siya nang gumawa ng paraan para mabayaran ang pagkakautang nila sa eskwelahan. Maaga pa lang ay nakipagkita na si Alex kay Jane. Good morning, Alex. Para namang masyado pang maaga para magkita tayo. Namiss mo na ba ako kaagad? Pabirong sabi ng dalaga na walang kamalay-malay sa tunay na sadya sa kanya ng binata. Hindi ba sinabi ko na sa'yo na hindi ko natatanggapin kung ano man ang tulong na ibibigay mo? Nagbago naman ang itsura ng dalaga na kung kanina ay nakangiti pa, ito ngayon ay napalitan na ng pagtataka. Ha? Oo nga. Di ba nga binalik mo na sa akin yung binigay ko sa'yo? Bakit pinayaran mo pa rin ang utang namin sa school? Lalong napaisip si Jane sa mga sinabi ngayon ni Alex sa kanya. Halatang walang alam sa sinasabi nito. Ano bang sinasabi mo? Anong binayaran ko? Nanliit ang mga mata ni Alex sa naging reaksyon ng dalaga. Hindi mo ba alam na may nagbayad na ng tuition ng kapatid ko sa school? Hindi. Wala akong alam at lalong-lalong hindi ako nagbayad. Nang masiguro ni Alex at nang marinig mismo sa bibig ng dalagang totoo, ay dito na siya napaisip. Wala siyang ibang kilala na makakagawa nun sa kanila, maliban na lamang sa mga magulang ni Jane. Matapos noon ay minarapat na muna ni Alex na umuwi at isipin kung sino ang posibleng gumawa noon. Para masigurado ay pumunta rin siya sa school upang itanong sa registrar kung sino ang nagbayad ng utang nila. Ngunit ang sagot lamang na nakuha niya rito ay isang lalaki. Isang lalaki na nakasuot ng formal na uniforme ang nagbayad ng kanilang utang. Labis pang binigay nito para mabayaran ang buong taon na matrikula ni Yen, kaya wala na silang aalalahanin pa. Pagka-uwi ni Alex ay palaisipan pa rin sa kanya kung sino iyon, ngunit may kutob na siya sa maaaring gumawa noon. Papasok pa lang siya ng bahay ay sinalubong na siya ni Yen. Kuya, mabuti naman at narito ka na. Halika, may naghahanap sa'yo. Doon pa lamang ay kinutuban na siya kung sino ang naghihintay sa kanya sa loob. Marahan niyang inihakbang ang mga paa papasok ng bahay. Bumalaga sa kanya ang isang tambak ng groceries at may mga furnitures pa. Nakakunot naman ang kanyang noon ang pinagmasan nito. Napabaling naman ang kanyang tingin sa kanyang tagiliran kung nasaan ang naghahanap sa kanya. Ang mga madrigal. Nasa kanilang bahay ang mag-asawang Doña Merlinda
at Don Antonio na tahimik na nagmamasid at nakaupo sa may sofa. Nagulat si Alex sa presensya ng mag-asawa, ngunit hindi nagpaligoy-ligoy pa. Nagtataka naman nakatitig siyan sa kanyang kapatid na masamang nakatingin sa mag-asawa. Anong ginagawa niyo rito? Nanatiling nakatayo si Alex sa harapan ng mag-asawa. Hindi mo man lamang ba kami babatiin, Alex? Nakakainis na sabi ni Doña Merlinda. Alam na ni Alex ang pakay ng mag-asawa kaya hindi niya na ito pinatunguhan pa ng maayos. Kung ano man ang sinadya niyo rito ay sabihin niyo na dahil may gagawin pa ho ako. Matapang na sabi ni Alex sa mag-asawa. Mukhang mainit ang ulo mo ngayon, Alex. Hindi mo man lamang ba kami papasalamatan? Tanong ni Don Antonio. Agad namang lumapit siyan sa kapatid upang mag-usisa. Kuya, sino ba sila? At anong mga sinasabi nila sa'yo? Mahina nitong tanong sa kapatid. Imbes sa sagutin ay nanatili lamang ang kanyang mga tingin sa mag-asawa. Sinasabi ko na nga ba? Tamang kutob ko. Kayo nagbayad ng utang namin sa school. Para saan? Hindi namin kailangan ng tulong ninyo. Galit na sabi ni Alex. Suminghap naman si Don Antonio na tila nagpipigil lamang na patulan ng binata. Masyado ka namang mapagmataas ngayon, iho. Hindi ka ba masaya na wala na kayong aalalahanin pa ng kapatid mo sa pag-aaral niya? At hindi lamang yun ang pwede namin gawin sa kanya. Nabanggit niya kanina na pangarap niya maging CPA. Tama ba yan? Tumango naman si Yen. You need our help, Alex. You need us. Huwag mo nang pairalin pang pride at ego mo dahil mataas ang pangarap ng kapatid mo. Huwag mong sayangin para lamang sa pansarili mong kapakanan. Huwag yung idadamay ang kapatid ko dito. Kaya ko siyang igapang sa pag-aaral kahit wala ang tulong ninyo. Kaya kung ano man ang pakay nyo, hindi ko yan matatanggap. Nag-aaksaya lamang ho kayo ng oras ninyo. Maaari na ho kayong umalis. Sandali namang tumayo si Don Antonio at saka tumingin ng masama kay Alex at tinitigan nito mula ulo hanggang paa. Dediretsohin na kita. Kung ano man ang meron kayo ng anak kong si Jane, sinisigurado kong hindi magtatagal. Kung ano man ang pakay mo sa anak ko at kailangan mo sa kanya, pues may karapatan akong hadlangan ka dahil anak ko siya. Gusto kong layuan mo ang anak ko dahil unang-una, hindi kayo nababagay sa isa't isa. Isang hamak na maralita ka lamang at hindi nababagay na mapabilang sa aming pamilya. Ilang linggo na lamang ay ikakasal ng anak ko sa bilyonaryong si Mr. Caldwell na halos wala ka pa sa kalingkingan niya. Lahat ng maaaring maging hadlang sa pag-iisang dibdib na yon ay kaya naming alisin sa aming landas. Hindi ako nagbabanta. Pinapaalalahan lamang kita, Alex, sa kaya at maaari namin gawin. Alam kong makakabuti sa anak ko. At alam kong hindi ka kasama doon. Ngumisi naman si Alex. Nabanggit niyo na alam niyo makakabuti kay Jane? Alam niyo rin ba ang tunay na makakapagpapasaya sa kanya? Ang pangarap niya, alam niyo ba? Isang simpleng babae lamang si Jane. At hindi mahahalatang isang anak mayaman. Ni hindi ko nga mawari kung kanino siya nagmana sa inyo dahil wala man lamang siyang kapareha ng pag-uugali sa inyo. Kung alam niyo makakabuti sa kanya, dapat alam niyo rin ang tunay na makapagpapasaya sa kanya. Hindi ako, kundi ang maging malaya na makamit niya ang tunay na ginugusto ng puso niya. Hindi ako, kundi ang maging malaya sa mga bagay na gusto niyang gawin at iyon ang tunay na makapagpapasaya sa kanya. Hindi ako o hindi si Mr. Caldwell o ang arranged marriage ang tunay na makakabuti sa kanya. Kundi ang gawin at tuparin ang tunay na minimithi ng kanyang puso. Oo, maaaring alam niyo makakabuti. Pero hindi para sa kanya. Kundi para sa negosyo niya at pansariling kagustuhan. Maaaring hindi makatarungan sa inyo bilang isang magulang ang magmahal ng isang hamak na dukha ang inyong anak. Pero sa tingin ko, mas hindi makatarungan ang pagpilit niyong magpakasal si Jane sa lalaking hindi naman niya mahal at matali rito habang buhay. Walang takot at buong loob na sinabi ni Alex sa mag-asawa. Sinabi lamang niya kung ano ang gustong ilahad ng kanyang puso sa mga ito. Pure and genuine.
Naaawa na rin kasi siya sa dalaga dahil para sa kanya ay isang uri ito ng torture sa puso ni Jane na panghabang buhay na papasanin ng dalaga. Sa sinabing yun ni Alex ay mahahalata na ang galit ng mag-asawa sa kanya. Halata namang sinusuhulan lamang siya ng mga madrigal para layuan ang anak. Gagawin nila lahat para mawala sa kanilang landas ang mga magiging hadlang sa kasalang magaganap. Ngunit maninindigan na si Alex. Handa niya nang ipaglaban ng dalaga. Papatunayan niyang hindi yaman ni Jane ang habol niya rito, kundi mas malalim pa. Maging siya ay hindi makapaniwalang masasabi niya mga salitang yon para sa isang babae. Nagawa niya yon para lamang kay Jane. Tila hindi naman maipintang mukha ng mag-asawa na matalim pa rin nakatingin kay Alex. Sige, ayaw mo nito? Idinaan na namin sa maayos sa paraan pero ayaw mo pa rin. Okay. Baka nga nag-aaksaya lamang kami ng oras at pera para sa'yo. Wait for the consequences. Sa pagkakataong ito ay nambabanta na si Don Antonio base sa pananalita niya. Makakaalis na kayo. Siya nga pala. Hindi ho namin kailangan ng mga furnitures at groceries na yan. Maari nyo na ring dalhin yan. Iniutos ni Don Antonio na kuhanin muli ang mga regalong dinala nila kay Alex. Nang makaalis ang mag-asawa na nag-iwan ng matinding tensyon sa buong bahay, ay biglang lumapit si Ian sa kapatid. Kuya, hindi ko man gaanong nauunawaan ang pinag-uusapan niyo kanina. Pero, hanga ako sa naging katapangan mo. Tunay ang pag-ibig mo kay Ate Jane. At hindi ka nasilaw sa mga binigay ng matapobreng mag-asawa na yon. Tinawag niyo pa tayong maralita. Ugat talaga ng sama ng ugali. Butit hindi nagmana sa kanila si Jane. Hindi pa rin bumabalik ang ulirat ni Alex simula nang naging enkwentro nila kanina ng mga madrigal. Sa loob-loob niya ay tama lamang ang ginawa niya. Sa katunayan ay hindi naman sarili niya ang pinaglalaban niya kanina, kundi si Jane. Lahat ng ginawa at sinabi niya kanina ay para sa dalaga. Iyan, tawag ni Alex sa kapatid. Bakit kuya? Ihanda mo sarili mo ha. Alam kong idadamay ka nila rito. Pero hindi ko hahayaang masaktan ka nila. Magdadaan muna sila sa akin bago kanila magalaw. Paalala ni Alex sa kapatid. Oo naman kuya. Simula nang maliitin ka ng dalawang matanda na yon sa harapan ko, ay kasama na ako sa laban mo. Hindi nila tayo masasaktan at si Jane. At mas lalong hindi mabibili ng pera at yaman nilang dangal at puri natin. Kasama mo ako sa laban mo kuya. At magtutulungan tayo. Isang matapang na bata si Yen kaya gumaan din kahit na papaano ang loob ni Alex. Ngayon ang inaalala rin niya ay si Jane. Hindi niya alam sa sarili kung dapat pa ba niya itong ipaalam sa dalaga o itago na lamang. Pero ayaw niyang maglihim dito kaya minabuti niyang ipaalam na lamang sa dalaga. Hi! Bunga di Jane habang nasa loob ng sasakyan. Niyaya siya ngayon ni Alex na lumabas. Pumasok na siya sa loob ng kotse ng dalaga. Himala, bakit biglang nagbagong ihip ng hangin? Bigla mo yata ako niyayang lumabas. Anong meron? Nakabenta ka ng sasakyan ano? Masayang pangungulit ni Jane sa binata habang si Alex naman ay pilit pa rin itinatago ang tunay niyang damdamin. Hindi ako nakabenta pero may bonus naman ako kaya naisipan kong ilibre ka ngayon. Kaso ano? Pagtataka ng dalaga. Kaso yung pera ko ay pang tusok-tusok lang okay lang ba yun? Humagalpak naman ang tawa si Jane sa sinabi ni Alex. Ano ka ba? Yan naman talagang paborito ko kaya bakit ka mag-aalinlangan pa? Gusto ko ng street foods kaya ililibre mo ako Gumiti naman si Alex at tinitigan ng dalaga. Bakit? May dumi ba sa mukha ko? Utal na tanong ng dalaga. Wala. Gusto lamang kitang titigan. Ang ganda mo. Bumilis naman ang tibok ng puso ni Jane sa sinabi ni Alex. Nagsisimula na siyang magtaka sa ikinikilos ni Alex. Sa isip niya, hindi naman ganito ito dati. Pero ngayon ay tila nagiging open na siya sa nararamdaman niya. Ngunit hindi naman niya mawari kung parte pa rin ito ng plano o tunay na ba talaga ang kanyang nararamdaman. Nagbibiro ka lang huwag ka mambola dyan. Pati wala ng ibang tao hindi mo na kailangang magpanggap na sweet. Totoo naman ang sinasabi ko May tao man o wala,
sasabihin ko pa rin yan sa'yo. Maganda ka. At sa tingin ko ay nagugustuhan na kita. Mas bumilis ang pintig ng puso ngayon ng dalaga. Kulang na lamang ay sampalin niyang sarili para masiguro kung totoo nga bang nangyayari ngayon at hindi nananaginip lamang. Sobrang bilis ang pangyayari. Hindi niya namamalayang parang nagugustuhan na rin niyang binata. Kung tutuusin naman na hindi mahirap magustuhan si Alex dahil halos nasa kanyang katangian na hanap-hanapin ng mga babae sa isang lalaki. Nagkataon lamang na malayong agwat ng buhay na meron sila para sa isa't isa. Ang orihinal na plano ay magpapanggap sila para hindi matuloy ang kasal, ngunit parang nagkatotoo na. Nahuhulog na nga yata sila sa isa't isa. Ganito nga siguro talaga ang pag-ibig, kusang dumadating sa tamang panahon at pagkakataon na hindi mo kailangang ipilit. Pwede ba Alex? Kung biro yan, pues hindi magandang biro yan. Naging seryoso naman ang itsura ng lalaki. Gusto na kita, Jane. Gusto na kitang protektahan at ipaglaban sa lahat. Karapatan mong maging masaya. At saka gusto ko lang sabihin ang nararamdaman ko at hindi mo naman kailangan sumagot. Hindi madali para sa akin ang naging pagtatapat ko na ito sa'yo pero ilang gabi ko na itong napag-isipan at ngayon ay nakahanap na ako ng lakas ng loob na magtapat kaya ginawa ko na. Gusto rin kita. Diretsang pag-amin din ng dalaga. Ano ka mo? Utal na tanong naman ni Alex. Sabi ko gusto rin kita. Kusa ko lang din naman ang naramdaman to. Hindi ko alam kung kailan pero lagi ko nang hinahanap ang presensya mo. I like you, Alex. At gusto ko nang maging totoo sa nararamdaman ko. Tila nagkaroon naman ng bagong pag-asa ang binata. Hinawakan niyang mukha ng dalaga at walang sawa itong pinagmasdan. Maaari ba kitang yakapin? Maginoong tanong ni Alex kay Jane. Oo, pwede. Sa mga oras na yun ay pinakawalan ni na Alex at Jane ang damdaming matagal na nilang gustong pakawalan. Binigyan nila ng mahigpit na yakap at hindi na ipinagdamot ang sarili sa isa't isa. Walang katumbas na anong bagay ang mga tagpong yan. Sa pagkakataong din yon ay masasabi nilang hindi na sila nagpapanggap sa nararamdaman nila. Matapos ang buong araw na magkasama sila ay doon na kumuha ng lakas ng loob si Alex na sabihin sa dalagang naging pag-uusap nila ng mga magulang ni Jane. Jane? Tawag ni Alex. Tugon naman ni Jane. Kahapon. Oh, anong meron kahapon? Huminga ng malalim si Alex bago magbitaw ng salita. Pumunta sa bahay ang mga magulang mo. Mahinahon itong sabi na ikinagulat naman ni Jane. What? Anong sinabi mo? Tinakot ka ba? Pinagbantaan ka ba? Isa-isa lang. Pumunta sila doon para bayaran kami. Para layuan ka. Anong sinabi mo? Tinanggap mo ba? Nag-aalalang tanong ni Jane sa binata. Siyempre hindi. Nagpatikas pa rin ako at pinaglaban kita. Nanindigan pa rin ako, no? Sila rin ang nagbayad ng utang namin sa school pero pinabawi ko muli yun sa kanila at sinabi kong hindi namin kailangan yun. Muling hinangaan ni Jane ang binata. Hindi niya akalaing may ganitong lalaki na handa siyang ipaglaban sa malupit niyang mga magulang. Naluluha siyang pagmasdan ng binata habang nakikinig sa mga kinakwento nito. Nagalit ba sila? Tanong ni Jane. Natural lamang na magalit sila dahil may kumalaban sa kanila. Pero kahit gaano pa sila kamakapangyarihan at kayaman, ay hindi pa rin nila makukuha ang respeto ko kung magiging sila ay hindi kaya itong ibigay sa iba. Lalo pa sa mga katulad naming mas mababa sa inyo. Agad namang napayuko si Jane. Sorry, Alex. Ba't ka nagsusorry? Sorry kasi dinamay pa kita sa magulo kong mundo. Pinasok kita sa isang laban na hindi ko alam kung paano natin maipapanalo. Sorry dahil sa mga panliliit at pangahamak na sinasabi sa'yo ng parents ko. Dapat hindi na kita dinamay. Baka pati siya na isakta nila.
Huwag ka na mag-alala, nandito na tayo eh. Baka kaya niya binigay sa atin to para maliwanagan na rin ng parents mo at ma-realize nila ang mga sinabi ko. Haharapin natin to na magkasama, Jane. At kahit gusto mo nang sumuko, patuloy pa rin akong lalaban para makamit mo na yung tunay na makakapagpapasaya ng puso mo. Deserve mo yon. Deserve ng bawat isa na lumigaya ng tunay. Tuluyan ang lumagpak ang mga luha ng dalaga at saka niyakap muli ng mahigpit si Alex. Thank you. Napakabuti mo sa akin. Maraming salamat, Alex. Hindi makapaniwala si Jane na mararamdaman niya ito sa binata. Planong magpanggap na naging totoo. Tunay na mahiwagang pag-ibig. Titibok at titibok ito sa tunay na isinisigaw nito. Samantala, sa kalagitnaan ng kanilang pag-uusap, ay tumunog ang cellphone ni Alex. Yan is calling. Hello, Yan, napatawag ka. Umiiyak sa kabilang linya si Yen. Kuya, in-expel na ako. Pinaalis na ako sa school nang hindi ko alam. Sinubukan kong tanungin din namin at mga professors ko at ang tanging na isagot lamang nila ay dahil daw hindi daw tayo nakabayad ng utang. Kuya, puntahan mo ako dito please. Nagmamakaawang sabi ni Yen sa kapatid. Sige, pupuntahan kita dyan. Huwag kang aalis, papunta na ako. Nag-aalala namang ibinaba ni Alex ang telepono. Alex, ano yun? Umiiyak ba si Yen? Anong nangyari? In-expel daw siya at hindi man lamang sinabi ng Dino kung sino man ang naroon ng tunay na dahilan. Biglang nag-alala si Jane. Malakas ang kutob niya na kumikilos na ang parents niya at hindi malayo ang mga ito ang nagpatanggal kay Yen sa eskwelahan. Jane, maaari mo ba akong samahan sa eskwelahan ni Yen? Pakiusap ni Alex. Oh, sige, tara. Pinaandar na ni Jane ang sasakyan at nagmaneho na patungo sa kinaroroonan ni Yen. Nang makarating sila ay bumungad sa kanilang dalagitan na nakatayo sa may labas ng gate. At umiiyak pa rin. Kaagad itong pinuntahan ni Alex. Yen! Sigaw nito. Kuya! Mabilis itong yumakap sa kapatid. Kakausapin kong di ninyo. Ayaw na nila akong papasukin, kuya. Hindi makatao ang ginawa nila sa akin. Habol hininga nakatitig si Alex sa loob ng eskwelahan at galit na galit sa mga taong nasa loob. Pinuntahan nila ang gwardya upang makiusap na pumasok. Sir, kapatid ako ni Yen at estudyante siya sa school na yan. Gusto ko makausap ang dean sa ginawa nila sa kapatid ko. Galit na sabi ni Alex sa gwardya, habang si Jane naman ay nag-aalala lamang na nakatingin sa gilid. Hindi na ho maaari, sir. Sumusunod lang din ho ako sa utos nila. Kapag pinayagan ko ho kayo, ako naman hong malalagot kaya huwag niyo na hong ipilit ang gusto ninyo. Wala nang ibang maisip na paraan si Alex kung kaya't nakialam na si Jane. Excuse me, I'm Jane Madrigal of Madrigal Corporation. Investor ang pamilya namin sa eskwelahan na yan. Kapag hindi mo kami pinapasok, ngayon pa lamang ay tinatanggalan na kita ng trabaho. I will call Mr. Ramirez now para tanggalan ka ng lisensya. Galit na sabi ni Jane sa gwardya. Sa takot naman ng gwardya na matanggalan ng trabaho ay mabilis na itong sumunod sa mga utos ni Jane. Nang makapasok sila ay nagtungo na kaagad sila sa dean's office. Wala nang katok-katok pang pumasok sa loob si Alex. Nabigla naman at napatingin naman sa kanya mga empleyadong naroroon. Nasaan ang dean dito? Yen? Tanong ni Alex sa kapatid. Itinuro naman kaagad ito ni Yen. Siya, kuya. Pinuntahan kaagad nila ito. Yen, what's the meaning of this? Galit na tanong ng dean. Kapatid ako ni Yen. At nabalitaan kong basta-basta niyo raw siyang in-expel na walang payak na dahilan? Ipaliwanag niyo sa akin kung anong naging dahilan ninyo. Mister, naipaliwanag ko na ho dyan sa kapatid ninyo na hindi na pumayag ang may-ari ng paaralan na maghintay pa ng 1 buwan para makabayad kayo ng utang ninyo dito sa school. Ang may-ari na hong nagdesisyon at sumunod na lamang kami. Hindi ako naniniwala. Nasaan ang may-ari? Gusto ko siya makausap. Muling sumabat sa usapan si Jane. Alex, come on, let's go. I will talk to Mr. Ramirez. Halika na. Mahinahang sabi ni Jane kay Alex na nagsusumiklab ang galit. Nang makalabas sila ay kaagad na tinawagan ni Jane si Mr. Ramirez, ang may-ari ng paaralan na kumpadre ng kanyang mga magulang. They're unbelievable. Well, thank you, Mr. Ramirez, sa pagsasabi ng totoo.
Salamat. Bye. Maluha-luha sa galit ang mga mata ni Jane matapos makausap si Mr. Ramirez. Nagmarcha na kaagad siya sa kinaroroonan ni na Alex at Yen. Anong sabi? Bungad na tanong ni Alex. Alex sina Mom and Dad. Pag-amin ng dalaga. Ngayon ay malinaw na sa kanilang lahat. Nagsisimula ng laruin ng mga madrigal ang buhay ng magkapatid na Yen at Alex sa kanilang mga palad. Gagawin nilang lahat para si Alex na mismong sumuko kahit pa ang maging kapalit nito ay kasiraan ng buhay ng magkapatid. Sinasabi ko na nga ba? Tamang hinala ko. Mariing sambit ni Alex. Let's go, ihahatid ko na kayo. Sabi ni Jane sa dalawa. Anong balak mo? Seryosong tanong ni Jane. Let me handle this, Alex. Tatapusin ko na to. Sumusobra na sila. Pati mga walang kalaban laman ay dinadamay nila. Makuha lang ang gusto nila. Trust me, ibabalik ang inagaw nila sa inyo. Ian, don't worry. I'll fix this, okay? Maluha-luhang sabi ni Jane. Para sa kanya ay sumusobra na ang kanyang mga magulang at ginagamit na sa pang-aabuso ang kapangyarihan na meron sila. Ngunit hindi papayag dito si Alex. Hindi hahayaan ng binata na si Jane lamang ang haharap sa mga magulang. Simula nang manindigan si Alex ay nawalan na rin ang kanyang takot na humarap sa mga ito. Mayaman man at mapagmataas ay hindi niya uurungan, mapatunayan lamang niya sa mga ito na tunay ang nararamdaman niya at walang kahit na ano pang kailangan sa dalaga. Sasama ako, matapang na wika ni Alex. Inaasahan na ng dalaga ang sinabing ito ni Alex. Pero, wala nang pero-pero, Jane. Nangako ako diba sa'yo na paninindigan na kita hanggang sa huli? Hindi lang yan. Inalisan nila ng karapatan ng aking kapatid na matupad ang kanyang pangarap. Kaya hindi ko hahayaang basta-basta nilang gawin yan sa amin. Makikita ngayon sa mga mata ni Alex ang katapangan. Lakas ng loob at paninindigan na hindi nakita ni Jane noong una silang magkita. Dahil ang nakita lang niya noon ay takot, pagdududa at pag-aalinlangan. Ibang-iba na si Alex ngayon na handa na siyang ipaglaban. Mas lalong umigting ang koneksyon nila sa isa't isa sa matinding pagsubok na ito. Sa bilis ng pangyayari, natagpuan nilang mga sarili na nakakubli sa mga puso ng isa't isa na tila ayaw nang kumawala pa. Nang maihatid nila si Yen ay dumiretso na sila sa mansyon ng mga madrigal. Doon ay nadatnan nilang mag-asawang Doña Merlinda at Don Antonio kasama si Mr. Caldwell. Sa itsura nila, wala man lamang gulat sa mga mukha nang makita ang dalawa ay pawang inaasahan na nila ang pagdating ng mga ito. Jane! As expected, dadating ka. With that little dreamer guy who's dreaming for a comfortable life through my foolish daughter. Wika ni Don Antonio. Dad, why did you do that? Inosente si Yen. Bakit mo siya dinamay? Nanggigilid ng mga luha ni Jane. Nakalimutan mo yata, Alex, ang sinabi ko na lahat ng meron kay kukuhanin ko. Ito ng kabayaran sa mala superhero role mo sa buhay ng anak ko. Kung alam mo ang ginagawa mo, alam mo rin dapat kung saan ka lulugar. Ganyan ba talaga kayo lumaban? Pinapatunayan nyo lamang na hindi kayo kayang lumaban ng patas. Mahirap lang ako, oo. Pero bakit kailangan mo pa akong pag-aksayahan ng yaman at kapangyarihan para mapabagsak at mapasuko ako? Hindi mo ba kayang gumalaw na walang tulong niyang koneksyon at kayamanan mo? Kung sa pag-aakala nyo ay kayang bilhin ng kayamanan nyo ang lahat ng bagay, pues, dyan kayo nagkakamali. Ang respeto at prinsipyo ay kailanman hindi mabibili ng pera. Kung may nakakaawa man sa mga oras na to, hindi ako yan. Kundi kayo. Dahil hindi nyo ako kayang labanan ng patas na walang kahit na anong sandata. Dito mapapatunayang walang magagawang pagmamataas at pagkagahaman laban sa taong tanging prinsipyo at malinis na intensyon at puso lamang ang meron. Mabilis namang sumabat si Mr. Caldwell. Kahit na anong sabihin mo, Mr. Alex, magiging miserable pa rin ang buhay mo kapag ipinagpatuloy mo yan. Huwag ka na magmatigas. Dahil kahit ano pa mang sabihin mo, matutuloy at matutuloy ang kasal at mawawala ka sa landas ni Jane. Bukas na bukas ay asawa ko na siya. At wala akong pakialam sa prinsipyo na meron ka.
Ang mahalaga sa amin ay pagpapayaman at ingatan ang pangalan ng aming mga negosyo. Tama, Don Antonio? Marahil na hindi talaga alam ng batang to ang kanyang ginagawa kaya ipapaubaya ko na siya sa inyo. Dahil kapag ako nang kumilos, hindi lamang pangarap nilang aalisin ko. Mas malaki pa ron na baka ikalugmok nyo ng magkapatid. Kaya ako sa'yo, lalayo na lamang ako. Dahil sa mundo na pinapasok mo, walang saysayang prinsipyo at dangal sa yaman at kapangyarihan. Hindi na napigilan pa ni Mr. Caldwell ang makialam dahil masyado nang umiinit at tumataas ang tensyon sa lugar. Naiinip na rin siya sa nangyayari at gusto nang mapabilis ang kanilang kasal ni Jane. Hindi. Hindi ako pumapayag, Mom, Dad. Tama na. Tama na po. Alam ko namang gusto niyo lamang kaming makasal ni Mr. Caldwell para maisalba ang ating negosyo. But I have my own life, Mom, Dad. Bakit pilit yung pinagkakait sa akin yung kaligayahan ko para sa sarili ko? Nandadamay pa kayo ng ibang tao. Para rin sa'yo to, Jane. Kapag nawala kami ng daddy mo, wala nang iba pang sasalo ng legacy na pinaghirapan namin ng ama mo. At si Mr. Caldwell lamang makakatulong sa atin. So please, anak, huwag ka namang batigas. Pagbigyan mo ng hiling namin ng daddy mo, masasanay ka rin. Kapag naging abala ka na sa pagpapatakbo ng negosyo, makakalimutan mo na rin yung passion na sinasabi mo. Nakikiusap ako sa'yo, anak. Sa'yo nakasalalay ang pagbagsak at pag-angat ng negosyo natin. At ang pangalan natin sa business world. Huwag nating palakihin pa ang problema. Pagsusumamo ni Doña Merlinda, sumabat naman agad si Don Antonio. Kapag nagpakasal ka, ititigil ko ng pagpapahirap sa buhay ni Alex. At ibabalik ko na rin sa school ni Mr. Ramirez ang kanyang kapatid. Nasa sayo ang desisyon, Jane. Sayo nakasalalay ang kinabukasan nila. Kung pipiliin mong magmatigas, parang pinili mo na rin na masira ang buhay ng magkapatid. Ito na siguro ang pinakamahirap na desisyong gagawin ni Jane. Ang mamili sa pagitan ng kasiyahan niya o kalayaan ni Alex. Napapamahal na siya sa binata, kaya hindi niya talaga alam ang gagawin. Ngunit kung ipagpapatuloy niyang suwayin ng mga magulang, ay habang buhay namang pahihirapan ng mga ito ang magkakapatid na Alex at Yen. Kaya ngayon, sa isip niya, isasantabi na lang muna niya ang sarili niya, alang-alang kay Alex at Yen. Sige! Sigaw ni Jane na ikinabigla naman ng mga naroon. Anong ginagawa mo, Jane? Pigil na tanong ni Alex. Buong buhay ko. Kailanman na hindi naging mahalagang mga gusto at pangarap ko sa inyo. Lumaki akong takot sa lahat. Sa mga bagay na makapagbibigay sa akin ng kalayaan at kapayapaan. Takot akong makisalamuha at makipagkaibigan dahil kayong pumipili nito para sa akin. Takot akong maghayag ng aking nararamdaman dahil para sa inyo ay wala naman itong saysay at halaga. Pero na makilala ko si Alex, doon ko naramdamang masarap pala magkaroon ng kaibigan. Yung handang makinig sa'yo. Yung handang damayan ka. Yung ipagmamalaki ka at pupurihin ka. Yung magpapalakas ng loob at hahangaan ka sa passion na meron ka. Kayong naturingan kong mga magulang. Pero hindi ko naramdaman yan sa inyo. Puro kompetensya at pagmamataas ang tinuro niyo at itinatak sa isip ko. Kaya ngayon na nakatagpo na ako ng taong tunay na makakaintindi sa akin, ako naman ang magbabalik sa kanila ng pabor. Wala silang kinalaman sa gulo ng ating pamilya. Hindi sila karapat-dapat na parusahan dahil mga inosente sila. Hindi dapat sila nadadamay dito. Kaya sige, pumapayag na ako. Magpapakasal na ako kay Mr. Caldwell bukas na bukas din. Kapalit ng kalayaan na inagaw niyo sa kanila. Bumagsak ang balikat ni Alex nang marinig ang testimonya ni Jane. Alam niyang labag ito sa kalooban ng dalaga at kaya lamang nagawa ay dahil sa kanya. Habang tinititigan niya ang dalaga ay pawang buo ng desisyon nito at wala nang makakapigil pa. Jane, anong sinasabi mo? Alex, I'm so sorry. I'm sorry kung pinatuloy kita sa magulo kong buhay. Hindi niyo deserve niya ng tratuhin ng ganito. Mataas ang pangarap niya.
ayokong akong maging dahilan para mahadlangan yon. Mahal kita, Alex. Mahal na mahal. Pero kailangan kong gawin to para sa'yo. Para sa inyo ni Yen. Sana maunawaan mo ako. Sinubukan ni Jane na huwag tumiklop sa gustong mangyari ng mga magulang. Masakit man sa kanyang damdamin ay kailangan niyang magpaubaya at magbigay para sa magkapatid na Alex at Yen. Sa kalagitnaan ng mainit na komprontasyon sa mansyon ng mga Madrigal, ay isa namang abogado ang magpapatigil sa kanila. Lumapit ang bodyguard ni Don Antonio at saka bumulong dito. Binigyan naman ito ni Don Antonio ng signal na papasukin kung sino man yung naghihintay sa may sala. Good afternoon. I'm Attorney Acosta and I'm here for Mr. Alex Alvaira. Bungad ng isang abogado na ang kailangan ay si Alex at kasama ang kapatid na si Yen. I'm sorry to interrupt you but Mr. Alvaira needs to hear this important news. Gulong-gulo si Alex sa pagtataka sa mga oras na ito. Hindi niya alam kung bakit may kasamang abogado si Yen na tila may mahalagang pakay sa kanya. Kung confidential man ito ay dapat sa pribado sila mag-usap, ngunit hindi na nagpaligoy-ligoy pang abogado. Galing na siya sa bahay, kuya. Hinahanap ka niya dahil may mahalaga siyang sasabihin. Tinanong ko siya kung ano yun at nang malaman ko, nakiusap ako sa kanya na dito na lamang niya sabihin sa'yo ang mahalagang balita. Gusto ko rin marinig nilang lahat na nagmamaliit sa atin ang nakasaad sa papel na hawak ni Attorney Acosta. Nagkatinginan naman sina Alex at Jane. Sige, Attorney. Simulan niyo ng gusto niyong sabihin. Kinuha ni Attorney Acosta sa loob ng file case ang isang peraso ng papel at naglalaman ng mahalagang balita na magpapabago sa buhay ng magkapatid na sina Yen at Alex. Okay, Mr. Alex Alvaira. Babasahin ko na po nakasaad sa liham na ito. I, Martina Juan Alvaira, give and bequeath to my nephew Alex Alvaira, son of my beloved brother Alexander Alvaira, all my properties, real and personal, whatsoever and wheresoever located. Also, my farm and resorts in Laguna and Batangas will be given to him, with my bank accounts when I die. I have, hereunto, set my hand this day in Cebu City. Matapos mabasa ng abogado, halos lahat ay hindi makapaniwala sa mga narinig. Mr. Alex Alvaira, bukas na bukas ay ipapasa na sa inyo lahat ng ari-arian na nakasaad sa sulat ng inyong yumaong tiya sa Cebu City. Wala siyang ibang mapagmanahan dahil wala siyang asawa at anak. Ikaw lamang din ang naisip niya dahil sa mga magkakapatid ay siya lamang at ang iyong ama ang nagkakasundo. Kaya Mr. Alex Alvaira, lahat ng yaman at ari-arian ni Ginang Martina Juan Alvaira ay mapapasa inyo na. Labis-labis ang galak na nararamdaman ngayon niyan nang marinig ang magandang balita. Hindi naman makapaniwala si Alex sa nangyaring to. Kilala niya ang kanyang tiya Martina, ngunit simula nang mamatay ang kanyang ama ay hindi na ito nagparamdam. Buong akala niya ay pinabayaan na sila ng mga kamag-anak. Ni hindi sumagi sa kanyang isipan na mangyayari ito. Sakto pa sa ganitong pagkakataon. Kuya, mayaman na tayo. Mabilis na niyakap niya ng kapatid. Tila nasampal naman ang katotohanan ng mag-asawang Madrigal at Mr. Caldwell sa mga narinig. Di hamak na mas mayaman na ngayon si Alex kaysa sa kanila. Samantalang si Jane naman ay masaya lamang na nakatitig sa magkapatid. Sobrang galak niya sa mga oras na ito. Ngunit kani-kanina lamang ay nakapagdesisyon na siya para sa ikabubuti ni na Alex, kaya inaasahan niya na aalis ng magkapatid sa lugar. Hanggang sa napabalikwas siya nang hawakan ni Alex ng mahigpit ang kanyang mga kamay. Napalingon naman dito ang dalaga. Mr. and Mrs. Madrigal, kukuhanin ko na po ang pagkakataon na to para hingin ang kamay ng inyong anak na si Jane. Marahil naman ho'y sapat ng inyong narinig para matanggap ako para sa kanya. Huwag ho kayong mag-alala. Gagawin at ibibigay ko ho ang lahat ng aking makakaya para tulungan ang mga negosyo ninyo. Ibalik niyo lamang po muli kay Jane ang kaligayahan at kalayaan na ipinagkait niya sa kanya sa loob ng maraming taon. Nilakasan na ni Alex ang kanyang loob para hingin ng formal ang mga kamay ni Jane sa mga magulang nito. Desidido na siya na ipaglaban ng dalaga hanggang sa huli.
Nakaramdam naman ng kagaanan ng loob si Jane na tumitig dito, sabay tulo ng kanyang mga luha. Mom, Dad, please, for the last time, make me happy. And my happiness is Alex. Tanggapin niyo na po kami. Pagsusumamo pa ng dalaga sa mga magulang. Mabilis namang umalma si Mr. Caldwell sa mag-asawa. Antonio, huwag mong sabihin sa akin magpapadala ka sa kaartehan ng anak mo at sa ambisyosong lalaking yan. Kahit na pamanahan siya, hampas lupa pa rin siya sa paningin natin. Huwag kang magpabilog sa anak mo, Antonio. Ako lamang ang may kakayahang maisalbang bumabagsak niyo ng negosyo. Pupulutin kayo sa kangkungan kapag hindi itunuloy ang kasal. Galit na pamamaliit ni Mr. Caldwell sa mga matrigal. Sa pagkakataong iyon ay nagsalita na si Doña Merlinda. This is enough, Antonio. Tama ang anak mo. Wala tayong kwentang magulang sa pag-alis sa kanya sa karapatang maging maligaya. Pagod na rin ako maging aso tagasunod mo, Mr. Caldwell. Sinamantala mo ang aming kahinaan kaya hinayaan ka namin kontrolin ang mga desisyon namin. Kahit pa ang maging kapalit ay ang dignidad namin bilang mga magulang. Jane, anak, humihingi ako ng tawad. Patawarin mo ako sa mga nagawa at hindi namin nagawa ng daddy mo. Malaya ka na, anak. You can do what you want. Kung anong tunay na makapagpapasaya sa'yo. Live with your dreams and passion. At isa pa, napapagod na rin akong habang buhay na makipagkompetensya. Matanda na kami ng daddy mo. Kaya siguro nga panahon na para bigyan namin ng panahon ng mga sarili namin. I'm so proud of you, Jane. I never thought na ganyan ka ng katapang at kalakas. Pinahanga mo ako, anak, sa determinasyon at prinsipyo mo. At sa'yo rin, Alex. Patawarin mo kami kung nasaktan ka namin. Ikaw ang tunay na may karapatan para kay Jane. Kaya ipinapaubaya na namin siya sa'yo. Bumagsak ang mga luha ni Doña Merlinda sa pagtatapat na iyon sa anak at kay Alex. Sumang-ayon na rin dito si Don Antonio at inanunsyo ng wala ng kasal na magaganap sa pagitan ni Jane at Mr. Caldwell. Hindi na rin niya hinayaang magbigay pa si Alex sa kanila. Maisalba lamang ang negosyo dahil para sa kanya ay tama ang kanyang asawa. Matanda na sila at kailangan na rin magpahinga at pagod na rin makipagkompetensya. Nilisan naman ni Mr. Caldwell ang mansyon ng may galit at dismayado sa mga madrigal. Sa mga lumipas na araw ay nakuha at nahawakan at naranasan na ni Alex at Yen ang iniwang pamana sa kanila ng tiyahing si Martina. Naipagpatuloy niya ng pag-aaral habang sina Alex at Jane naman ay itunuloy ang adhikaing pangalagaan ng inang kalikasan. Ang ganda talaga dito! Malakas na sigaw ni Jane na nakatayo sa tuktok ng matarik na bundok. Nagtaka naman siya at tila tahimik sa likod si Alex. Paglingon niya rito, ay bumungad sa kanyang binata na nakaluhod na. Alex! Kinuha ng binata ang isang maliit na kahon sa kanyang bulsa at saka inilahad sa dalaga. Jane, saksi ang ganda ng kalikasan sa pagtatapat ng pag-ibig ko sa'yo ngayon. Saksing mga ibon na puno at nagbibigay sa'yo ng matinding ambisyon. Jane, tanggapin mo ang singsing na ito. Natandaan ng tunay. Tapat at walang kapantay na pag-ibig ko sa'yo. Mahal na mahal kita, Jane. At ikaw lamang ang gusto kong makasama sa mga susunod ko pang paglalakbay. Please, marry me. Hindi maintindihan ni Jane ang nararamdaman ngayon sa mga oras na to. Biglang bumuhos ang kanyang mga luha at ipinikit ang mga mata. Di naman niya ang pagkakataong ito na tila pinaka-importanteng nangyari sa buong buhay niya. Wala nang dahilan pa para tanggihan niya ang binata. Buong puso niyang inilahad ang kanyang daliri sa harap ni Alex at saka malayang tinanggap ang singsing na marahang isinuot ng binata sa kanyang daliri. Masaya nilang niyakap ang isa't isa at nagpakawala ng isang matamis at malagkit na mga halik. Tunay na hindi masusukat sa yaman o sa lapi ang prinsipyo at dignidad ng isang tao. Ipinamalas ni Alex at Jane na tunay ang kasabihang love conquers all. Kahit baligtarin man ang mundo, tunay na ang pag-ibig ang pinakamahalagang elemento sa buhay ng bawat tao. Kung
Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!